Sinabihan ni Mercedes si Rafael na umaasa pa rin siya na mabubuo ulit ang kanilang pamilya. Ang sabi ni Rafael na yun din naman ang kanyang gusto, pero hindi nila pwede takbuhan habang buhay ang kanilang mga kasalanan. Nagtanong si Mercedes kay Rafael kung ano kanyang gustong mangyari na makulong ang kanilang anak. Ang sabi ni Rafael na si Justin lang ba ang may panagutan dito. Siya din ay meron dahil siyang pumatay kay Christine. Sobrang nagulat si Mercedes na alam na pala ni Rafael na siyang pumatay kay Christine. Ipinagtanggol naman ni Jaime si Mercedes at sinabihan niya si Rafael na isa lamang aksidente ang lahat, kagaya nangyari kay Justin sa hazing, at bakit malinis rin ba ang kanyang mga kamay. Ang sabi ni Rafael, alam niya na marami siyang kasalanan at pananagutan rin niya ito, pero kailangan muna niya masigurado na ligtas si Moises mula sa kanya. Pinigilan ni Mercedes ang pag-alis ni Rafael at nagtanong siya nito na mas mahalaga ba sa kanya ang kanyang ipinaglalaban ngayon kaysa sa kanilang mga buhay, at bakit pinilit niyang sinira ang kanilang pamilya para lamang mabigyan ng hustisya ang buhay ng mga iyon. Nagalit si Rafael sa mga sinasabi ni Mercedes kaya sinampal niya ito. Sinabihan niya si Mercedes kung hindi man niya kaya siyang baguhin, hindi niya susukuan si Justin. At umalis na si Rafael sa bahay ng kanyang papa Jaime. Ngunit sa kanyang paglabas ni Rafael ay dumating naman ang mga tauhan ni General para hulihin siya, at tinutukan pa siya ng baril ni Jaime para patayin ito. Kayang malusutan ni Jaime kung sakaling mapatay niya si Rafael dahil palalabasin niya ito na isang self-defense. Ngunit hindi natuloy ni Jaime na barilin si Rafael dahil dumating ang mga nagrarally, kaya nakahanap ng pagkakataon si Rafael na tumakas. Sa pag-uwi ni Rafael sa bahay ng kanyang tito Lazar, pinagalitan siya ng gusto ni Lazar dahil sobrang delikado ang kanyang ginawa. Buti na lamang nakalabas siya ng buhay sa bahay ni Jaime. Ang sabi ni Rafael na wala si Moises sa kanyang papa Jaime at ginagamit niya kanyang mga anak para parusahan siya. Una si Justin at ngayon nilason niyang utak ni Moises para paniwalain na siyang pumatay kay Christine. Sa araw ng libing ni Mang Istong pumunta naman si Moises, ngunit nasa malayo lamang siya para masilayan niya sa huling sandali ang kanyang lolo Istong. Ikinuwento naman ni Grace sa kanilang lahat kung anong ugali ng kanyang ama nung nabubuhay pa ito, na isa itong lasanggero, kaya palagi na lamang sila nagtatalo, lalong-lalo na sila ni Moises. Kaya araw-araw siyang nagdadasal sa Panginoon na sana ayusin niya kanilang samahan, at tinupad nga ito at naging buo sila. Pero hindi nagtagal at nasirang lahat na iyon dahil dumating sa kanilang mga buhay ang mga sagrado, pero lumaban sila. Pinilit nilang maging buo. Magiging buo pa kaya sila ngayon nang wala ng kanyang ama. Maaari ang kanyang pamilya hindi buo, pero ang kanyang kalooban para lumaban ay buong buo para kay Moises, para sa kanyang ate Christine at para sa kanyang ama, para sa lahat naging biktima ng mga sagrado. Naniniwala siya na maniningil ang batas at maniningil din ang langit. Tinupad na nga ni Juancho inuutos sa kanya ni Jaime na saktan niya mga taong nagrarally, kaya pinagbabaril ng kanyang mga tauhan ang nagrarally para magtanda ito. Pagkatapos ng libing ni Mang Istong, umalis din si Moises at napapansin naman niya na may sumusunod sa kanya, kaya nagmamadali siya nitong umalis. Ngunit si Rafael pala ito at sinakay ni Rafael si Moises sa kanyang sasakyan. Nagtanong si Moises kay Rafael kung saan siya dadalhin ito. Ang sagot ni Rafael na kailangan muna niya protektahan siya, kailangan niya ito iligtas sa panganib. Pinahinto ni Moises ang sasakyan ni Rafael at nagmamadali siya nitong bumaba. Sinundan kagad ni Rafael si Moises at tinawag niya itong anak. Nagalit si Moises nung tinawag siya ni Rafael na anak. Sinabihan ni Moises si Rafael na huwag siya nitong tatawaging anak. Pagkatapos lahat ng ginawa sa kanya at sa kanyang pamilya, may lakas pa itong loob na tawagin siyang anak, nang dahil sa kanya nawala si Aling Nadia at ang kanyang tatay Istong, at pinatay pa niya ang kanyang ina. Ang sabi ni Rafael na hindi totoo na siyang pumatay kay Christine. Nagtanong si Moises kay Rafael kung hindi totoo na siyang pumatay sa kanyang ina at sinong pumatay sa kanyang ina. Ngunit hindi naman sinagot ni Rafael ang katanungan sa kanya ni Moises. Nagtanong ulit si Moises kung may pinoprotektahan ba siya at sino ito. Ang sagot ni Rafael na pinoprotektahan lamang siya dahil alam niya na maghihiganti siya at ayaw niyang gumawa siya ng isang bagay na pinagsisihan niya. Ayaw niya ito na makapatay siya. Nangako si Rafael kay Moises na mananagot ang gumawa kay Christine at mananagot din sila ni Justin, pero hindi sa ganitong paraan.
kaya itigil na niya ang kanyang paghihiganti. Humingi ng sorry si Rafael kay Moises sa lahat ng kanyang nagawang kasalanan at pinagsisihan niya ito ng husto at marami siyang pagkukulang sa kanya. Ang sabi ni Moises na tama ang kanyang tatay Istong, magaling siyang maghugas ng kamay, isa pa rin siyang sagrado. Ang sabi ni Rafael na sagrado din siya nito. Ang galit na sabi ni Moises na kahit kailan hindi siya magiging sagrado at isa siyang malonso. Lahat ng mga sagrado ay magbabayad silang lahat. Bago umalis si Moises, sinuntok muna niya ang kanyang ama. Sobrang nasaktan si Rafael dahil kinamumuhian na talaga siya ngayon ng kanyang anak. Ang akala nila one shot Jaime na matitigil na ang pagrarally dahil may namatay na. Pero mas lalo lamang lumakas ang pagrarally ng mga taong bayan para isigaw ang hustisya at pagbagsakin sila sa pwesto. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!